Ilang araw ang lumipas at tapos na rin ang pagdiriwang ng bagong taon. Tahimik na nakaupo si Magnus sa teres ng mansyon habang nagbabasa ng mga online news sa kanyang laptop. Ilang araw niya na minomonitor ang mga nagaganap sa San Fabian tungkol sa pagkawala ng mga varsity players. Ayon sa kanyang nabasa, ay hindi lang pala sa San Fabian nagaganap ang mga pagkawala. Maging sa katabing bayan na San Pascual ay meron din. Pare-pareho ang mga kaganapan. Walang tumatawag na kidnapper na para humingi ng ransom. Kaya malalim ang kanyang pag-iisip kung ano ang totoong motibo o intensyon ng mga nandukot ng kabataan. Bakit puro lalaki lang ang kinukuha? Base kasi sa kanyang mga past experiences, kababaihan o di kaya mga bata ang kinukuha para gawing alay sa kadiliman. Maging iyong mga nababalitaan na sindikatong nangunguha ng kabataan ay bata talaga at dalagita ang main target. Kahit pa may napapahalo naman na kalalakihan. Hindi katulad nito ngayon na puro lalaki ang kinukuha at masasabing malulusog at malalakas ang pangangatawan. Nang lumapit si Althea kay Magnus. "Mahal, ang lalim ng iniisip mo dyan ah. Ito ang kape mo oh. Bakit ba kasi hindi ka muna mag-almusal bago mo simulan ang mga research mo dyan?" "Ah, salamat dito mahal. Maya-maya na ako mag-aalmusal. Wala pa akong gana eh." "Ah, ganun ba? Sige, ikaw bahala. Doon muna ako sa loob ha. Hindi masyadong maganda ang pakiramdam ko eh. Kailangan ko lang sigurong mag-relax muna." "Okay, sige." Sagot ni Magnus at ipinagpatuloy na ang kanyang pag-iisip sa mga susunod niyang hakbang. Matapos mainom ang kape, ay agad na siyang naligo at nagbihis. "Mahal, pupuntahan ko lang muna si Tomby. Baka dumiretso na rin muna kami sa San Fabian para imbestigahan ang mga nawawalang kabataan roon. Hindi ako sigurado kung makakauwi ako ngayong gabi." "Okay, sige mahal. Mag-iingat kayo ha." "Oo," sagot ni Magnus at hinalikan na sa pisngi ang asawang buntis. Agad na siyang umalis at nagpunta sa hasyenda. Naabutan niyang abala ang lahat. Pero noong makita siya ay nagsitayo at kumaway ang mga tauhan. Inilabas niya sa bintana ang kamay at kumaway rin sa lahat ng mga bumabati sa kanya. Pagkarating sa mismong kamalig ay naroon si Tomby kasama ang ilan sa mga protektor na tauhan din ni Magnus. "Oh, anong meron Mags? Bakit ka napasyal rito?" "Tomby, mag-iimbestiga na tayo ngayon sa San Fabian." "Ha? Akala ko ba magpapagaling ka muna ng sugat mo sa ulo?" "Pagaling na rin naman at tuyo na ang sugat. May kaunting kirot na lang sa loob." "Sigurado ka? Ayos ka na?" "Oo. Tsaka, mag-iimbestiga lang naman tayo roon. Hindi pa naman makikipagsagupaan. Wala pa nga tayong ideya kung anong nangyayari doon eh." "Okay, sige. Ikaw bahala. Teka, maliligo lang muna ako. Maaga ako naligo kanina eh. Kaya nang lalagkit na naman ako ngayon." Uwi ka pa ni Tomby at naglakad na patungo sa bahay niya sa unahan. Nakita naman ni Magnus na naglalakad papalapit sa kanya si Isay. "Kuya Magnus, tamang-tama at nandito ka. Ito oh, nagluto ako ng cassava cake. Actually, pambenta ito. Isa kasi ito sa pinakapatok na paninda ko ngayon. Maliban sa mga trabahador na bumibili nito, may mga umuorder na rin ito sa mga karinderya sa labasan. Ito oh, ipinagtabi kita ng 8 slice." "Wow, mukhang masarap ah. Pwede ko na bang tikman agad? Hindi pa ako nag-aalmusal eh." "Opo, sige." Wika pa ni Isay na naroon pa rin nakatayo sa harapan ni Magnus. Nag-aabang ng magiging komento sa kanyang cassava cake. "Wow, ang sarap naman ito. Lalo na siguro kung ipapare sa kape."
Gusto niyo po ipagtimpla ko kayo ng kape? Naku, wag na. Katatapos ko lang magkape sa bahay. Baka humapdi na ang sikmura ako. Ayos na ito. Salamat rito ha. Sige na, bumalik ka na roon. Sigurado akong busy ka sa negosyo niyo. Sige po Kuya Magnus, babalik na ako sa bahay. Ingat po kayo sa lakad niyo ha. Oo sige, salamat. Sagot ni Magnus at muli nang kumuha ng isa pang slice noong kasava cake. Makalipas ang 15 minuto ay nakabalik na si Tomby. Tara na Mags, uwi ka noon sabay sakay sa sasakyan ni Magnus. Sabi naman ni Magnus, magdala ka ng bihisan kahit pang 3 araw lang. Hindi ko alam kung makakauwi tayo agad eh. Ah, ganun ba? Sige, saglit lang. Uwi ka ni Tomby at muling bumalik sa kanilang bahay. Pagkabalik ay agad na rin silang umalis. Habang nasa biyahe ay nagsalita si Tomby. Tol, nag-research ka na ba tungkol sa kasong pupuntahan natin? Oo, pero walang matinong lead eh. Ganito kasi yan Mags. Alam mo naman dito sa Kamalig, tambayan ang lahat ng trabahador kapag oras ng tanghali at break time. Kaya marami akong nasasagap ng mga chismis at mga maaasahang impormasyon. Hindi lang sa San Fabian ang may mga nawawalang kabataan na lalaki. Maging sa San Pascual at San Miguel ay meron din. Hindi lang masyadong naging maingay kasi mga pangkaraniwang kabataan lang ang nawawala roon. Hindi kagaya noong sa San Fabian na mga varsity. Kaya naging maingay sa media pati na sa mga dyaryo. Kaya sa tingin ko ay hindi lang sa San Fabian tayo mag-imbestiga. Pasyalan na rin natin ang San Pascual at San Miguel. Oo sige, walang problema. Iyon naman talaga ang pakay ng lakad na ito ang maghanap ng lead. Makalipas ang 2 oras na biyahe, ay nakarating na sila sa bayan ng San Fabian. Dumiretso na muna sila sa police station. Kasalukuyan ang kausap ni Magnus ang hepe ng presinto. Mawalang galang lang sa iyo sir no? Hindi naman jurisdiction ng NBI ang mga ganitong kaso Uwi ka ng hepe. Bakit hepe? Sa tingin mo, malulutas nyo ito ng kayo lang? 2 linggo na ito May lead na ba kayo? Tsaka alam mo ba na hindi lang ito ang unang kaso ng pagkawala ng mga kabinataan na walang tumatawag upang humingi ng ransom? 1 buwan ang nakalilipas. Nangyari na rin ito sa San Pascual, pati na sa San Miguel. Hanggang ngayon ay wala pa rin silang lead sa kaso ng mga pagkawala. 10 ang nawawala sa San Pascual, 12 naman sa San Miguel. Balak mo bang matulad na lang din sa mga bayan na iyon ang nangyayari rito ngayon sa bayan nyo? Hindi nakasagot ang hepe ng pulis sa mga sinabi ni Magnus. Kailangan ko ang case file ng kasong ito kung ilan ang nawawala, pangalan ng mga iyon, at ibang detalye na nakalap nyo. Dinampot ng hepe ang telepono at may tinawagan. Sanchez, dalhin mo rito ang case file ng mga nawawala. Oo, lahat. Ilang saglit pa ay may pumasok na pulis, dala ang isang kahon na naglalaman ng mga folders. Ito po sir. Ayan detective, lahat ng nakalap na may impormasyon. Sabi naman ni Magnus. Pwede ko bang maukupa saglit ang interrogation room nyo? Re-reviewin ko lang ang mga folders na ito. Oo detective, walang problema. Sanchez, pakihatid na siya roon. Noong si Magnus na lang mag-isa, ay isa-isa niya nang inilista ang mga pangalan, edad at address ng mga kabataang nawawala. Bali nasa 8 pa lang iyon. Matapos maisulat lahat ng kailangang impormasyon, ay lumabas na siya ng interrogation room. PO1, ayos na, tapos na ako. Naroon ang box sa loob, iniwan ko na. Okay sir, sagot naman ang bagitong pulis at agad tumayo para iligpit ang case files. Pagkarating sa sasakyan, balita Mags, natagalan ka yata? Oo, kasi inilista ko pa ang mga detalyeng kailangan natin. Hindi naman kasi pwede ilabas ng presinto ang mga files na iyon. Kaya isinulat ko na lang ang mga kailangan natin detalye. Tara,
Isa-isahin na natin ang pamilyang ito. Magtatanong-tanong lang tayo. Sabi naman ni Tomby. Mamaya na lang kaya, Mags. 11:45 na oh. Malamang abala na sa kanilang tanghalian ang mga pamilyang pupuntahan natin. Kumain na lang muna tayo tapos magpahinga saglit. Mga 2:00 na tayo magsimulang mag-interview. Oo sige, tama ka. Nagugutom na rin ako eh. Saan tayo kakain? Doon sa mga karinderya, Mags. Yung malapit sa tabing dagat. Yung nadaanan natin kanina ng mga nag-iihaw ng tulingan. Mukhang masarap yun eh. Agad na ngang pinatakbo ni Magnus ang sasakyan. Ipinarada lang nila iyon sa unahan. Tapos naglakad na lang papalapit sa mismong kainan. Umorder sila ng 2 inihaw na tulingan at 1 order ng sinigang na hipon. Tapos gumawa si Tomby ng kanilang sausawan na toyo, kalamansi at maraming sili para doon sa inihaw. Kaya napasarap sila ng kain at bilang panapos ay tinulakan pa nila ng napakalamig na Coke na 1.5. Dinala na lang nila sa sasakyan ang natira. Nakatambay lang sila sa sasakyan habang nakabukas ang pinto at nakatapat sa tabing dagat. Kaya pasok na pasok ang preskong hangin. Samantala, sa may paanan ng bundok ng San Fabian ay naroon ang isang lumang mansyon. Itinuturing na iyon ng mga taga roon na abandonado. Malawak ang mansyon, maging ang compound na nakakasakop rito. May pader rin iyon na may kalumaan na at nilulumot. Pero dahil sa pulido ang pagkakagawa, kaya walang makikitang bahagi na biyak o tibag. Sa likuran naman noong mansyon ay may isang kuweba na papasok sa bundok ng San Fabian. Ang pamamahay na iyon ay ang kasalukuyang pinamamahayan ng grupo ni Zacarias, isa sa natitirang buhay na miyembro ng Death Council. Tanging sila ni na Isabel at Dato Nabor na lang ang natitirang buhay sa kanilang grupo dahil napaslang na ni Magnus ang iba. Ilang beses na nilang tinangkang sakupin ang lalawigan pero palagi silang nasusukol ng kanilang mortal na kaaway, ang tagabantay. Kaya sa ngayon, kailangan na nilang gawin ang lahat ng maisip nilang paraan para maisakatuparan ang kanilang mga balak. Matagal nang wala ang kanilang pinunong si Apong Abraham, pero hanggang ngayon ay wala pa rin silang naisasagawa sa mga plano nila na magparami ng aswang at sakupin ang buong lalawigan. Kaya sa pagkakataong ito ay si Zacarias naman ang inatasan na magsagawa ng hakbang. Kasama niya rito ang mag-asawang Don Roman Carlos at Doña Socorro na mga kudrawang aswang. Kasama ang isang matandang hukluban na isa ring necromancer. Sa pamamagitan ng kakayahan at kasanayan ng matandang si Alia sa itim na karunungan, ay lilikha sila ng isang panibagong halimaw. Hindi ito isang pangkaraniwang aswang. Pangkaraniwang tao lang iyon na lalagyan nila ng lakas na isang oso. May makunat na balat at hindi basta-bastang napapatay ng mga pangkaraniwang sandata lamang. Pero dahil sa limitado lang ang kakayahan ng hawak nilang itim na meteor na kanilang nakuha mula sa mga taga-Astra, kaya limitado lang din ang bilang ng halimaw na kaya nilang likhain. Kapag handa na ang mga halimaw na ito, ay tatawagin nila itong mga berserker at dadamitan ng bungo ng oso at balat ng hayop para mas mukhang nakakatakot. Layo ng mga halimaw na ito ang makapanguha ng maraming tao na gagawin nilang bihag at iaalay sa mga taga-Astra para sa panibagong kapangyarihan na ipapalit ng mga ito sa kanila. Nagsalita si Zacarias. Roman, kumusta na ang mga shipment natin ng mga bungo ng oso? Dumating na ba? Hindi pa, Zacarias. Pero on the way na ang shipment, pati na ang mga balat ng hayop na ipapasuot natin sa mga berserker. Magaling! Kumusta ang mga bihag natin, Socorro?
Nasa maayos na kondisyon sa Karyas. Pinapakain naman ng matinong pagkain para maging handa ang katawan nila kapag ginawa na natin silang halimaw. Aliyah, hindi ba natin pwedeng madaliin ang paglikha ng mga halimaw na berserker? Naiinip na ako sa ating tagumpay at nag-aalala na rin. Dahil hindi malayong bumalik na si Apong Abraham, lalo at kumikilos na rin ngayon sa bundok Lunarka si Isabel. Malilintikan tayo kapag wala tayong naiharap na accomplishment sa kanya. Sumagot naman ang matandang hukluban. Hindi mo ba alam sa Karyas kung bakit mo sinabing hindi madali ang lumika ng halimaw na berserker? Hindi lang dahil sa mahirap makahanap ng itim na meteor. Ang pagkakataon ang mahirap matsyempohan. Kailangan isagaw ang ritual sa eksaktong kabilugan ng pulang buwan. Pero huwag kang mainip, 3 araw na lang iyon mula ngayon. Kaya siguraduhin niyong kumpleto ang mga bagay na kailangan natin sa pagsapit ng gabing iyon. Ah, ganun ba? Ang dami pa palang kaartihan yan. Pero sige, mukhang sulit naman ang paghihintay natin kapag natapos na ang ritual. Naglakad na si Zacarias patungo sa likuran ng mansyon kung saan naroon ang kuweba. Nagtuloy-tuloy pa siya hanggang sa makarating sa mga nakarehas na kulungan. Naroon ang 30 kalalakihan na bihag nila. Nasa maayos na kondisyon ang pangangatawan. Nakatitig ng masama sa kanya. Ang iba naman ay sumisigaw na pakawalan sila at may mga nagmumura pa. Nakangiti lang si Zacarias at sinabing, "Relax lang kayo mga bata. 3 araw na lang ang hihintayin nyo. Magkakaroon na kayo ng lakas, nakatumbas ng 10 tao. At hindi kayo basta-basta mamamatay kahit mabarilin o saksakin kayo. Magiging immortal rin kayo." Kahit anong sabihin ni Zacarias ay tila walang epekto sa mga kabataang naroon. Patuloy lang sila sa pagsisigaw na pakawalan. Pero noong makita nilang paparating si Douglas, ang kanang kamay ni Aliyah na isang baltukang aswang, ay nagsitahimik ang lahat. Nakita na nila noong magpalit ng anyo ang lalaki at talagang nanuot sa kanilang buto ang kanilang takot. Kaya kapag naroon ang lalaki si Douglas ay walang nag-iingay o sumisigaw. "Ay, kabataan nga naman. Madalas umastang matapang. Pero bahag naman ang buntot kapag totoong panganib na ang kaharap. Hayaan nyo, pagkatapos ng isasagawa naming ritual, ay hindi na kayo makakaramdam ng takot kahit kailan." Tumatawang wika pa ni Zacarias at lumabas na ng kuweba. Samantala, sa bahagi naman nila Magnus, sumapit ang 2:00 ng hapon. Nagsimula na silang mag-interview ng mga pamilya noong mga nawawalang kabataan. Karamihan ay walang masabing impormasyon dahil nasa practice ng basketball ang kanilang mga anak noong mawala. Wala naman raw iyong mga kaaway. Wala ring umaaligid na maaaring pag-isipan ng masama. Idagdag pa na nanggaling sa mahirap na pamilya ang iba sa kanila. Kaya imposibleng pagkainteresan ang anak nila na dukutin, wala naman silang kakayahan para magbayad ng ransom. Sunod naman nilang pinuntahan ay ang bayan ng San Pascual at San Miguel. Pero ganoon lang din ang nakuha nilang impormasyon. Nagkakaroon lang daw ng makapal na usok, tapos bigla nang nawawala ang kabataang iyon. Walang sign of struggle, o iyon bang nanlaban o nagkaroon ng komosyon. Base sa kanyang investigasyon ay masasabi ni Magnus na parang kusang sumama ang mga kabataang dinukot. Posible ba yun, Mags? Basta na lang sasama sa estranghero? Mabuti sana kung mga bata. Halos magbe-20 anyos na ang karamihan sa kanila. Nasa tamang edad at pag-iisip na ang mga iyon. Kaya imposibleng sumama na lang bigla. Wika pa ni Tomby. Nakatulala si Magnus habang nakatingin sa unahan. Nakapark pa naman sila sa gilid ng daan dahil iniisip niya pa ang susunod na gagawin. So, paano Mags? Anong next?
Umuwi na lang muna tayo, tol. Wala tayong mapapala rito. Ayoko naman mag-abang na ng gabi rito dahil baka mapalaban tayo. Maaga pa masyado para muli ako sumabak sa laban. Natatakot ako dahil baka muling magdugo ang sugat ko sa ulo. Medyo kumikirot nga sa buong maghapon habang abala ako sa pag-i-interview. Okay, sige Mags, tamang desisyon yan. Kailangan mo munang maging 100% handa bago ka sumabak sa matinding laban. Muli na nga nagmaneho si Magnus papabalik ng Bien Unido. Malayo na ang kanilang narating, kaya siguradong aabutin sila ng mahigit 4 na oras sa kanilang biyahe. Samantala, atin namang balikan ang mga naging kaganapan sa ating inang babaylan. Habang ginigising ni Maris ang lambana na si Fiorelina, ay tuluyan na rin siyang nawala ng malay sa panghihina. Dati na kasing mahina ang katawan niya dahil sa pagod sa maghapong paggawa ng bakuran ng pamayanan ni Apong Melo. Ilang oras din ang nakalipas bago siya muling nagkamalay. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Napakabigat noon imulat, pero naisip niya na kung magtatagal sila roon ay baka hindi na nga siya magising pang muli. Kaya pinilit niya na ang sarili na bumangon. Fiorelina! Fiorelina! Gising! Kailangan na natin makaalis rito. Wika pa ni Maris. Dahan-dahan namang nagmulat ng mata ang lambana. Inang babaylan, patawad. Hindi ko alam na may inilagay silang pulang meteor dito. Iyon yung ginagamit nila para makapanghigop ng enerhiya at kapangyarihan ng lahat ng elemental sa paligid. Maging ang enerhiya ng mga malalaking puno ay kasamang nahihigop nila. Ginagamit nila ang kapangyarihan na yan para idagdag sa kanilang pisikal na lakas. Sino, Fiorelina? Ang mga miyembro ng itim na tanikala na ngayon ay tauhan na ni Isabel. Makinig ka, Fiorelina. Sabihin mo sa akin kung nasaan banda ang bukal na sinasabi mo. Ako na lang ang pupunta. Ilalapit na kita sa portal para makaalis ka na rito. Paano ka inang babaylan? Huwag mo akong alalahanin. Susubukan kong gumapang para makabalik sa punong may portal. Masyadong delikado ang balak mo inang babaylan eh. Alam ko, Fiorelina, pero wala na tayo ibang pagpipilian. Hindi tayo pwedeng umuwi nang walang dalang gamot para sa 5 nahawaan ng pagkaaswang. Marami na ang namatay sa kanila. Ayoko madagdagan pa dahil sa wala akong nagawa. Halika na, tibayan mo ang katawan mo. Bubuhatin kita patungo sa portal. Hindi na nga pumalag pa ang lambana noong ilagay siya ni Maris sa palad at dahan-dahang tumayo saka inilapag sa mismong puno na kanilang nilabasan. Inang babaylan! Mahinang wika pa ng lambana at makikita ang pag-aalala sa mga mata nito. Noong makapasok na si Fiorelina sa portal, ay saka naman pagapang naumusad si Maris. Itinuro naman sa kanya ni Fiorelina ang kinaroroonan ng maliit na bukal. Nasa mga 20 metro lang ang layo noon sa kanya. Napakalapit lang noon kung iisipin. Kung hindi lang ba siya nanghihina na tila kandilang nauupos. Noong makalapit na siya sa bukal, ay laking tuwa niya dahil may tubig pa iyon. Para lang iyong kasing lalim ng timba at ganoon lang din kaliit ang bilog noon. 2 hakbang na lang ay naroon na siya nang napahandusay na siya at doon na napasubsob sa mismong bukal. Kahit na nalabo ang mga mata, ay pinilit niyang ilublob roon ang dalang plastic bottle na kalahating litro rin ang laman kung mapupuno. Pinakiramdaman niya lang habang nakalublob dahil nakadapa siya sa lupa at nakapikit. Saglit siyang napaidlip kaya nagulat siya noong muling magising. Nabitawan niya na pala ang lalagyanan kaya dinukot niya iyon sa ilalim. Uminom na rin muna siya ng tubig roon kaya bahagya siyang nagkaroon ng lakas at naimulat ang mga mata. Tinakpan niya ang lalagyanan at inilagay sa sling bag na dala. Dahil sa epekto ng mahiwagang tubig, kaya naman nagawa niyang makatayo
kahit naroon pa rin ang panghihina. Hindi pa rin kasi nawawala ang epekto ng pulang meteor sa paligid na patuloy na humihigop ng enerhiya. Nagulat si Maris noong may magsalita sa unahan. Akalain mo, narito na pala ang ating dakilang inang babaylan. Kawawa naman, walang magawa para labanan ang simpleng aparato ng Astra para manghigop ng enerhiya. Noong itaas ni Maris ang kanyang tingin, ay nakita niya sina Amara at Eliza. Mga anak, kayo pala. Anong nangyari sa inyo? Bakit kayo pumanig sa kasamaan? Lumapit naman sa kanya si Amara at hinila siya sa buho. Ngayon, tatawagin mo kaming mga anak matapos mo kaming iwanan sa bundok para gawin ang responsibilidad namin? Samantala ikaw na nahirang bilang inang babaylan ay wala nang ibang ginawa kundi ang sundan kung nasaan ang Magnus na iyon. Kunyari kapag hindi siya papatulan dahil sa pagiging inang babaylan mo. Pero wala ka namang ibang ginawa kundi ang bumuntot sa kanya at bantayan siya baka nasa panganib at nangangailangan ng tulong mo. Hindi mo ba alam na hindi trabaho ng isang inang babaylan ang bantayan ang tagabantay at alagaan? Kami ang dapat mong inaasikaso at ang pamayanan ng ibisan. Pero nasaan ka? Tapos ngayon, tatawagin mo kaming mga anak? Kung kami ay iyong mga anak, ikaw naman ay isang walang kwentang ina. Wika pa ni Amara, sabay lapat ng palad niya sa dibdib ni Maris. At mula roon ay may lumabas na pwersang pinaghalong hangin at kuryente. Lumipad si Maris sa ere at tumalsik sa malayo. Pagkabagsak niya sa lupa ay naninikip ang kanyang dibdib. Panay ang ubo niya ng dugo. Lumapit naman sa kanya si Eliza at pinagsisipa siya sa sikmura. Gusto niyang lumaban pero hindi niya magawa. Naaawa siya sa kanyang mga anak-anakan at tinablan siya sa mga sinabi ni Amara. Totoo nga na isa siyang pabayang ina at mas inuna niya pa ang kakasunod kay Magnus. Kaya hindi niya magawang gumanti. Lalo at wala rin naman siyang mailalabas na kapangyarihan dahil masyadong mahina ang kanyang katawan. Lumapit rin sa kanya muli si Amara at tumulong sa pagbugbog sa kanya. Naisip niya na kung hindi niya sana iniwan kay Magnus ang kanyang mahiwagang kwintas, edi hindi sana siya apektado noong pulang meteor na humihigop ng enerhiya. Mga anak, patawarin niyo ako. Pangako, bigyan niyo lang ako ng isa pang pagkakataon ay babawi ako sa mga nagawa kong pagkukulang ko sa inyo. Pasensyahan tayo inang babaylan. Wala nang bawian. Mga opisyal na kami ngayon sa pamumuno ni Reyna Isabel. Huwag kang mag-alala. Maging ikaw ay magiging opisyal na rin. Basically, hindi pala ikaw. Ang katawan mo lang. Dahil ang kaluluwa mo ay ibibigay namin sa mga taga-Astra kapalit ng kapangyarihan. Tapos ang katawan mo ay papasapian ng espiritu ng ibang mga kaalyansa ni Isabel na matagal ang pumanaw. Mga anak, huwag kayong papayag na mangyari ang mga balak ni Isabel. Masisira ang mundo na matagal natin pinrotektahan. Wala na kaming pakialam sa mundong ito, inang babaylan. Dahil meron pa naman kaming 7 dimensyon na malilipatan kung sakaling masira ng tuluyan ang mundong ito. Wika pa ni Eliza, sabay bitaw ng isang suntok sa sikmura ni Maris na ikinabagsak nitong muli sa lupa. Noong dadamputin na sana ni Amara si Maris para dalhin sa kanilang pinuno, ay bigla silang nakarinig ng tunog ng mga dumadagundong na bato mula sa itaas. Nanlaki ang kanilang mga mata noong makitang papunta iyon sa kinaroroonan nila. Kaya napilitan silang tumakbo papalayo para hindi matamaan. Noong naroon na malapit kay Maris ang bato, ay tumama iyon sa isang puno. Kaya lumiko iyon at hindi tinamaan si Maris. Nagulat si Maris noong makitang naroon na si Fiorellina sa kamay niya na nakahiga. Inang babaylan, inilipat ko ang portal. Ayan lang sa puno sa tabi mo. Gumapang ka po para makaalis na tayo rito. Inilinga-linga ni Maris ang kanyang mga mata.
At naroon na nga sa tabi niya ang portal, kaya dali-dali niyang dinampot si Firilina at pumasok roon. Pagkatagos nila ay bigla na ring sumara ang portal. Nanghihina pa sila ni Firilina na nakaupo sa tabi ng puno. "Firilina, salamat at binalikan mo ako." "Oo naman po. Kanina pa ako nagpapalipat-lipat ng lokasyon ng portal dahil naghahanap ako ng malapit sa iyo na puno. Pinagalaw ko na rin ang lupa sa itaas para gumulong ang ilang mga bato at magkaroon ka ng pagkakataon na makatakas sa mga babaylang iyon. Firilina, mga anak ko sila. Malaki ang kasalanan ko sa kanila." "Alam ko po yun ilang babaylan, pero hindi po yun sapat na rason para patayin nila ang iba pang babaylan na kanilang kinakapatid at kumampi sa kasamaan. Tapos ngayon sinaktan ka pa nila na para bang wala kayong pinagsamahan sa mahabang panahon." Habang sinasabi yun ni Firilina, ay umiiyak naman si Maris. Sa bahagi naman nila Alyssa at Amara. "Alyssa, nasaan na ang haliparot na yon? Imposible siyang makalayo agad rito dahil nanghihina na siya." "Wala na siya, Amara. Mukhang may ibang elemental na tumulong sa kanya, kaya siya nakaalis. Pero hayaan mo, makikita rin natin siyang muli. At sa pagkakataong iyon, ay pupuruhan na natin agad para hindi na siya makatakas. Tara na, bumalik na tayo sa Lunarka. Huwag na nating ipaalam kay Isabel na nakita natin si Maris. Dahil tiyak, magagalit iyon at iisipin na naging babaya tayo, kaya hindi natin naiuwi sa kanya si Maris." "Oo sige, tama ka nga dyan," sagot pa ni Alyssa. Agad na ngang umalis ang dalawa sa nasabing lugar. Samantala, makalipas ang ilang minuto, ay nakatulog si Maris sa kanyang kinauupuan. Hinayaan lang din siya ni Firilina dahil alam ng lambana na nabugbog si Maris ng dalawang anak-anakan nito bago niya nailigtas. Kaya dapat makapagpahinga muna ang katawan nito bago sila magpatuloy sa paglalakad papabalik sa pamayanan ni Apong Melo. Nakasikat na ang araw noong magising si Maris. "Hala, umaga na pala. Bakit hindi mo ako ginising, Firilina?" "Kasi po inang babaylan, kailangan nyo ng pahinga. Hindi na rin naman tayo kalayuan sa pamayanan, kaya ayos lang. Wala rin panganib sa paligid." Tumayo na si Maris at nagsimula ng maglakad. Pagkarating niya sa pamayanan, ay agad siyang nakita ng mga taga roon at may tumawag kay Apong Melo. Kaya lumabas ng kanyang kubo ang matanda at sinalubong si Maris. "Inang babaylan, kanina pa namin kayo hinahanap. Ang 5 may sakit ay nasa kritikal na kalagayan na. Hindi ako sigurado kung aabutin pa sila ng tanghali. 2 lang ang pagpipilian. Painumin sila ng dugo ng hayop para mabuhay o hayaan na lang na mamatay." "Huwag kayo mag-alala, Apong Melo. May dala akong solusyon para sa kanila. Hindi ako ganoon kasigurado kung e-epekto ito. Pero mas mabuti na ito kaysa sa walang gawin. Tara na, ipainom na natin ito sa kanila." Pagkarating sa bahay ni Apong Melo, ay hinati ni Maris ang tubig na dala niya sa 5 baso. "Sige po, ipainom nyo na yan. Tumawag kayo ng mga kalalakihang hahawak para maipainom nyo ng maayos. Hindi madaling makakuha ng tubig na iyan. Kaya hindi ako sigurado kung makakakuha pa akong muli kapag nabuhos yan." Agad tumawag ng mga kalalakihan si Apong Melo. Maliban sa mga kalalakihang hahawak, doble-doble rin ang tali na kanilang inilagay para masiguradong limitado lang ang magiging galaw noong mga nahawaan ng pagkaaswang. Isa-isa na nga nila iyong pinainom ng tubig at matagumpay nilang naisagawa ng walang natatapon. "Sige na, luwagan nyo na ang tali nila. Kailangan nyo silang itagilid dahil susuka ang mga iyan. Maghanda na rin kayo na magpapasukahan." Wika ni Maris at lumabas ng bahay. Ilang saglit pa ay naririnig niya na ang mga dumuduwal na kalalakihan sa loob. Naroon naman si Apong Melo nagbabantay sa kanila. Kaya umalis na si Maris at umuwi sa kanyang kubo.
Pagkarating roon ay naabutan niyang may mga pagkain ang nakahanda, kaya agad na siyang kumain. Nagpainit na rin siya uli ng tubig para sa kape, para naman mabuhay ang kanyang diwa. Maliban sa panghihina ay inaantok pa rin talaga siya. Matapos makakain ay isinarado niya na muna ang bintana at naglock ng pintuan. Saka siya nahiga sa kanyang higaan. Kakalapat pa lang ng kanyang katawan sa higaan ay agad na siyang nakatulog. Sa kanyang pagtulog ay nagkaroon siya ng kakaibang panaginip. May dalawang batang tumatakbo sa isang hardin, isang babae at isang lalaki. Hinahabol niya ito habang masaya rin siya sa kanyang pagtakbo. At ang kakaiba, dahil tinatawag siya ng dalawang bata na mami. Ramdam niya rin ang pagmamahal niya sa dalawang batang iyon, at sa kanyang panaginip ay anak niya ang dalawang bata. Kaya habang tulog ay tumutulo ang kanyang luha dahil sa kaligayahan. Pero ang nakapagtataka, dahil wala siyang nakikitang lalaki na maaaring ama ng mga bata sa panaginip. Nagpatuloy pa ang kanyang pananaginip na animoy pelikula na paulit-ulit na nagpi-play sa kanyang isipan. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 167. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.